Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Merry Christmas po sa lahat ng ating taga-subaybay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Talakayin po natin sa ating devotion ang pinamagatang paninindigan. Courage to take a stand. Paninindigan. Ibibigay ko na lang po na example sa Bible si Shadrach, Meshach, Abednego sa Daniel chapter 3 at yung buhay mismo ni Daniel sa Daniel chapter 6 na kung saan itong mga taong binanggit ko na ito ay talagang nanindigan hanggang sa kahit maging kahulugan ng kapalit ng kanilang buhay. Ano po? Paninindigan. Magbibigay lang po ako ng mga ilang katangian ng isang taong may tunay na paninindigan at i-check natin kung meron tayo nito. Okay? Basahin nyo na lang po ang Daniel chapter 3, Daniel chapter 6. Tingnan nyo yung mga magagandang katangian ng mga Bible character na naroon. Paninindigan. So, unang katangian ng isang taong may paninindigan, siya ay may tinatawag na word of honor o may isang salita. Ang tao may paninindigan, pag sinabi niya. May paninindigan nga eh. Siya ay kung tawagin ay man of action. Okay? That's number 1 sa mga taong may paninindigan, lalo na kung mananampalataya. Minsan nga yung pananampalataya na lang, kinakahiya pa natin sa iba, ayaw mo pa identify na born again ka na mananampalataya ka na nag-aaral ka na pala ng Biblia. So, paninindigan. Number 2, men of good principle. Men of good principle. Number 3, check natin sa atin ito, he or she must have a daring faith to God even in the face of death. Ito yung kahanga-hanga na makikita natin kay Shadrach, Meshach, Abednego, kay Daniel. Hindi sila natinag sa kanilang pananalig at pagtitiwala sa Diyos kahit pa nagbigay na ng batas na ipinagbabawal ito, ganon, manalangin. Lumuhod doon sa ribultong ginawa ni Nabucodonosor, hindi po sila natinag, nanatili sila sa Panginoon. So sila'y merong daring faith. Daring faith to God even in the face of death. Napakaganda nun, ano? Samantalang sa panahon natin ngayon, hindi naman natin nilalahat. Ang dami, hindi lang makamayan, tampo na si Kristiyano. Hindi lang na nakalimutan ang birthday, tampo na si Kristiyano. Noon ang paninindigan, buhay at kamatayan. So sana makita po natin yung maaring kulang natin sa bagay na iyon o kaya ay mahamon tayo dito sa mga Bible character na ito. Hindi lamang iyon ang mga katangian ng isang taong may tunay na paninindigan. Ito pa po, number 4, know how to fight for what is right. Hindi madaling panghinaan ng loob. Kung alam mong tama, ipaglaban mo, lalo na kung biblikal. Lalo na kung kaaya-aya sa Diyos. Huwag mong ikahiya, ipaglaban mo. Okay? And then number 5, pagdating sa paninindigan, it can't be bribed by anyone else. Dahil ikaw ngayon may paninindigan, hindi ka basta kayang suhulan ni numan. Hindi ka nagpapasuhol. Not for sale ang paninindigan mo. Hindi ka basta napapatakot. Hindi ka kayang tapatan ng salapi. Mas natatakot ka sa Diyos. Mas gusto mong magpapantay ang paa mo na bubuhay sa katotohanan. It cannot be bribed by anyone else. And last, number 6, sa mga taong may paninindigan, a man with a sense of responsibility. Pag ikaw ay may paninindigan, responsableng tao ka. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin, alam mo ang katungkulan mo. Alam mo yan, hindi ka yung irresponsible, hindi yung bibili ng ka na isang bagay, oo ka pero ipapalpak mo. Hindi ka magpapaasa. Kasi nga may paninindigan ka. So sana may napulot kayong aral doon sa 6 na puntos na yun. Magwawakas ako sa katagang ito. We should live without being contaminated, influenced, or swayed
by the world. Dapat nabubuhay tayo sa nais, kagustuhan, makaluluwalhati sa Diyos at hindi lang basta sa dikta ng sanlibutan, lalo na kung yung dikta ng sanlibutan ay patungo sa kasamaan. So we should live without being contaminated, influenced, or swayed by the world. So kayo po ba ay may paninindigan sa katotohanan? Kayo ba'y handang manindigan sa paglilingkod sa Diyos? Kayo ba'y may paninindigan kung ano ang tama? May paninindigan kayo kung ano makaluluwalhati sa Diyos? O pinaninindigan nyo lang ay yung dahil barkada mo siya? O pinaninindigan mo lang dahil nakikinabang ka sa Kanya? O pinaninindigan mo lang yung bagay na yun dahil may pinagtatakpan ka rin sa sarili mo? Pinakamagandang paninindigan po yung totoo, tama at makaluluwalhati sa Diyos. So ito po ang inyong lingkod, ang Pekeng Kano.